Sa videong ito ay ating papasyalan at subukan akyatin ang isa sa pinakamalamig na bundok sa Benguet Province. Meron itong taas na umaabot sa 2,717 meters above sea level. At pangatlo ito sa pinakamataas na summit sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa Kabayan Benguet. Ito ang Mount Timbak. Yung pinaka third highest peak ng Pilipinas, Mount Timbak. At sa ating adventure ay madadaanan natin ang scenic view ng Cannon Road, ang Halsema Highway, at mararanasan natin ang abutan ng dilim at dumaan sa napakatarik na daan. Ito taas sa kabila, bangin yan, no? Pakataas. Di lang kita. Legit ba to? Ang mag-trekking sa gilid ng mga vegetable terraces. Dulas. Ay, ay. Kakasabi ko lang madulas. At mag-cloud seeing sa taas ng bundok Sea of clouds. na umaabot ang temperatura sa 6 degrees Celsius. Mount Pulag. Ang solid dito, guys. Punong-puno na ng ulap dun, oh. Kaya kung isa ka sa mahilig magmotor at mahilig sa nature, tara samahan nyo kami muli sa aming adventure. Umpisan na natin ang video. What's up, guys? Good morning. Welcome back sa ating channel. For today's vlog ay babiyahe tayo ng Cordillera region, which is pumuntahan natin ang Mount Timbak. Ayon dito sa ating mapa, babiyahe pa tayo ng 260 kilometers. Ngayon ay nandito tayo sa may refill gas station. Dito yan sa may Plaridel Bypass Road, San Rafael, Bulacan. Sa ating biyahe ay kasama natin ulit ang aking kapatid. Naka ADV 160, kasama niya ang angkas niya ang aking pinsan. At sa likod ko ang aking pamangkin, sumama ulit today. Ayan, bale 2 days tayo sa Benguet Province. Maggagala muna tayo doon. Bale ang daan natin ngayon ay Cannon Road. Susulpot tayo sa may Baguio, tapos aakyat na tayo ng Benguet Province papuntang Mount Timbak, Atok. Sana bukas ang Cannon Road, kung hindi, ikot kami ng Marcos Highway. So let's go, umpisa na natin ang ating biyahe. First time natin bumiyahe papuntang Benguet Province, nagamit ang ating motor. Kasama natin ngayon ang aking kapatid. At first time namin gumamit ng intercom. Hello ka, hello. Masaya pala gumamit ng intercom habang nasa biyahe, para magkaintindihan kami sa biyahe. Ayan, KY Pro Fridcon intercom ang gamit namin. Ang liwanag pala ng ano na ito, sounds. Aakyat tayo ng Benguet Province. Medyo mainit na naman kasi ang Metro Manila ngayon. Magpapalamig muna tayo doon. Maraming tayong nakikita mga tindahan ng mga chicharon dito. Ibig sabihin yan, malapit na tayo sa arko ng Nueva Ecija. Natatanaw na natin dito mula dito. Ayan, tapos lang namin kumain ulit dito. Dito kami madalas kumakain pag dito kami napapadaan sa Nueva Ecija. Ayan. Thank you po. Balik na tayo sa daan ulit. Dito tayo sa Nueva Ecija dumaan kasi ito yung pinakamabilis na ruta na sinadjust sa atin ng mapa.
Nadaan tayo ng Cabanatuan. Tatagos na tayo ng Tarlac hanggang sa Quezon Road. So meron na lang tayong 6 hours and 4 minutes. Pero malamang hindi masusunod yan kasi titigil-tigil tayo. At kailangan din natin magpalipad ng drone para makakuha ng aerial clips. Pag kumanan po kayo dito, papunta yan ng Dingalan. Welcome to Cabanatuan City. Sa Cabanatuan na tayo. Ang oras natin ay 11:58 ng umaga. Ang solid na itong bakal na to. Municipality of Quiapo, Nueva Ecija, Pangasinan, 17 kilometers. Diyan tayo pupunta. Malapit na tayo sa Pangasinan. Time check 1:16 ng hapon. Andito pa lang tayo sa may Quiapo, Nueva Ecija. Salamat po, Nueva Ecija. So andito na tayo sa may Pangasinan. Turn left. Papunta na ito ng MacArthur Highway. Wow. Yan na yung ano, T-Plex. Sana kung pwede lang yung motor natin, daan natin dyan eh, para mas mabilis. Kanan na tayo dito sa may MacArthur Highway. Nasa Rosales na tayo. Rosales, Pangasinan. Pag dito, kakanan San Jose, sa kaliwa Bayambang. Sa straight, puntang Lawag at Baguio. Nasa Villasis na tayo. The Vegetable Bowl of Pangasinan. Ang laki talaga ng tulong na intercom pag bumabiyahe kayo, no? Kasi pwede kayong mag-usap, hindi kayo mabuboring pag nasa biyahe kayo. At mas makapag-communicate kayo, hindi kayo nagkakawalaan. Maganda talaga itong Freedcom KY Pro. Maliwanag, clear yung boses, clear yung sounds. Nasa City of Urdaneta na tayo. Yan o, ang tawag dyan. Ang ganda nito eh. Lagi ako napapatingin pag nakadaan ako dito. Ayan, katatapos lang natin mag gas up dito sa Flex Fuel. Balik na ulit tayo sa daan. Dito tayo sa Decision, Pangasinan. Ito yung pinakadulong bayan ng Pangasinan bago mag La Union. So malapit na rin tayo sa tulay, sa boundary ng La Union. Pagkatapos natin bumiyahe ng mahigit 200 kilometers mula Quezon City, ay narating na rin natin ang Arco ng La Union. Welcome ulit sa La Union. Dito na naman tayo sa La Union. Dito na tayo sa may junction. Dito sa kaliwa papuntang La Union, Ilocos Sur. Dito sa kanan, diretso ito ng Quezon Road. Sana bukas ang Quezon Road. Mukhang bukas naman ang Quezon Road kasi maraming mga sasakyan na galing doon.
Welcome to Benguet Province! Woo! Ang Quezon Road na matatagpuan sa Hilagang Luzon sa Pilipinas ay isang magandang highway na nag-uugnay sa lungsod ng Baguio, sa bayan ng Rosario sa La Union at nag-aalok ng pinakamaikling ruta patungong Baguio mula sa Maynila at iba pang mga lalawigan sa Central at Southern Luzon. Ang kalsada ay kilala rin bilang Rosario-Baguio Road. Ito ay 41.2 kilometro ang haba at nag-uugnay sa Bulubundukin, lungsod ng Baguio sa taas na 1,700 meters above sea level at sa mababang bayan ng Rosario sa lalawigan ng La Union. Ang Quezon Road ay nahati sa mga kampo na nagpapahiwatig ng pagtatag ng mga kampo ng pangmimina ng mga Amerikano sa daang pakyat sa Baguio City na orihinal na parehong mining town at isang recreational facility. Ang pagtatayo ng kalsada ay nagsimula noong 1903 sa pamamagitan ng pagtabas sa mga kabundukan ng Benguet sa pinagsamang pagsisikap ng mga Pilipino, Amerikano, Filipino-Chinese at Japanese nationals. Ilang sandali pagkatapos ng pagkompleto ng kalsada, pinalitan ito ng pangalan na Quezon Road bilang parangal sa gumawa nito na si Lyman Walter Vir Quezon. Ang pinakamatarik na bahagi ng kalsada sa pagitan ng Camp 6 at Camp 7 sa Baguio City ay karaniwang kilala bilang Zigzag Road. Bilang karagdagan sa lahat ng ito, sa ilang partikular na buwan ng taon, ang hamog sa hapon ay nagdudulot ng mahina at limitadong visibility sa kahabaan ng kalsada. Ang oras ng paglalakbay ay madalas na napakatagal dahil sa hindi magandang kondisyon ng kalsada. Isa ito sa mga pinakamapanganib na kalsada sa bansa, lalo na sa panahon ng tag-ulan, kung kailan karaniwan ang mga aksidente sa kalsada. Ang kalsada ay prone sa pagsasara dahil sa pagguho ng lupa, partikular sa panahon ng malakas na pag-ulan o kondisyon ng bagyo, upang maiwasan ang mga casualty mula sa pagguho ng lupa. Gayunpaman, maaaring kilala ang Quezon Road sa mga pagguho ng lupa at pagsasara. Ngunit ito pa rin ang pinakamaikling, pinakamagagandang tanawin sa pag-akyat sa summer capital at nananatiling daang makasaysayan sa Pilipinas. Ngayon lang ako ulit dumaan dito sa Quezon Road kasi laging sarado to. Woo! Na-miss ko din tong Quezon Road, daanan ah. Oh, inaspaltuhan na rin dito. Woo! Ang ganda ng pagkano ng bato na to. Ang ganda sa part na to, ang ganda yung pagka-gorge road. May wall. Woohoo! Ganda dito. Last na daan ko dito way back 2017 na to, 18, nung pumunta din kami ng Baguio. Nung last time kasi na pumunta ako dito, doon ako sa Marcos Highway dumadaan. Sarado kasi itong Quezon Road. Kaya ngayon ko lang ulit madadaanan. Napakaganda talaga dito sa Quezon Road. Ang ganda ng falls oh. Ang ganda ng falls. Tara. Yan yung nakita ko kanina. Pinaliperan ko. Tara dito. Tuba. Camp 1. Camp 1 pa lang pala dito. Tara. Wow, napakaganda dito sa Quezon Road. Ang tagal ko na kasi didumaan dito eh. Ang ganda ng pagka-ship ng bato. Ginawa ba talaga yan?
Oo, ginamitan ng backhoe. Uy, two-way traffic. Keep right o go daw. Go, go, go. Ala, gumuho pala to. Grabe, napakataas. Ang tarik, nakakatakot. Uli. Wow, tingnan nyo yung bundok. Ang ganda talaga ng Cannon Road. Dito pala sa bungad. Busog na yung mata mo sa ganda ng tanawin eh. Maganda talagang Cannon Road, kaso prone yung landslide dito, kaya madalas sinasarado. Ang ganda ng bundok na to. Katayog. Bato ba yan? Oh. Time check po tayo, 4:45 PM. Andito pa lang tayo sa Cannon Road. Meron pa natitirang 77 kilometers hanggang sa ating destinasyon. Chill muna tayo sa Baguio City. Ang galing ng gumawa tong daan na to, no? Tinatagos-tagos lahat ng mga bundok. Maramal Bridge. Anong nangyari dito? Traffic ahead. Ano meron dito? Napakahaba, oh. Traffic. Na-stuck yung mga sakyan dito. Ganito yung eksena dito sa Cannon Road, no? Buti ang motor pwede sumingit, no? Ilang oras na kayo na-stuck mga to dito. Wow, napakaganda ng view dito, oh. Parang feeling ko nasa ibang bansa ako eh. Oh, tingnan nyo naman yung area to. Napaka-epic. Parang sarap mag-picture. Tingnan nyo banda dun, oh, may mini falls. Ang cute. Napakataas niya. Ayun, nakalusot din tayo sa traffic, napakahaba. Ito pala yung ginagawa. Kaya pala traffic dito. Ito yung napapakus ng traffic. Ang haba nung nakapila dun, ha. Gagabihin naman kayo pagkakyat ng ano, Baguio. Ito one way. Gumuho pala to. Ito mahirap din dito sa Cannon Road eh. Mabilis lang yung daanang to paakyat ng Baguio, pero napakadelikado. Kaya laging sinasarado to. Nakalusot din tayo sa traffic. Ayan guys, paakyat na tayo. Malapit na tayo sa may Lions Head. Doon na yun, nasa bungad. Ayun, nakikita natin dito yung ulo. Maraming tao. Lagi naman din nawawalan tao dito. Welcome Lions Head. Long weekend kasi ngayon, kaya maraming bakasyonista. Ayan, katatapos lang natin dito sa Lions Head. Medyo natagalan. Hindi na rin tayo nakapagpalipad kasi kailangan pala ng auto-race dito. Hindi auto-race yung drone natin. Pero try natin sa susunod, pagbalik natin, papaalam lang natin dun pag magpapalipad tayo dito. Napakyat na tayo ng Baguio. Ito na yung matarik na parte. Paakyat na tayo ng Baguio. Lumalamig na yung hangin dito, ramdam ko na.
Pero hindi na ganun kalamig ang Baguio. Hindi gaya dati. Lalo na pag tanghali, hindi na malamig. Ang Buklaw tip top dito sa papuntang ang Buklaw. Ito ata yung papuntang ang Buklaw Dam din eh. Palamig na ng palamig dito. Ang lamig na. Ginabi na tayo. Andito na tayo sa mga La Trinidad Bontoc Road. Yung bagong pa-install kong ilaw natin, matagtag. Mali kasi yung bracket na nabili ko. Hindi siya fit. Ayan oh, ang tagtag ng ilaw oh. Napakadilim na. Buti na lang malakas yung ilaw natin. Ay, taas na natin oh. Sa akin, di natin makita yung mga view. Madilim na. Aba, okay din dito no, paggabi oh. May reflective studs, road studs. Ayan brad oh, nasa loob tayo ng ulap. Ayan oh. Woo, yan yung malamig eh. Nasa fogs na tayo. Dito pa lang yan sa bungad, mamaya doon puro ganito siguro. Wow. Zero visibility na. Fog light lang, fog light. Ayan, kanan na tayo dito. Oh, kanan. Ito na yon, highway. Highway. Ganito ng highway sa probinsya. Ano to? La Trinidad Benguet Road. La Trinidad Bontoc Road. Ito pala yun. Hindi kita. Nakalagay dito. Nakaratula Atok 36 kilometers. Bontoc 33 kilometers. Malayo pa. Ayan o. Palayo ng palayo. Pakyat ng pakyat. Palamig naman ng palamig. Ano brad, malamig? Dapat nagdala ka ng yayakap sa'yo. Habang nagdadrive. Woo! Ang sarap na ng hangin dito. Napakalamig. Sinisipon na ako. Grabe. Para na tayo nasa loob ng refrigerator. Lalo pa siguro dun sa pupuntahan natin, sa Mount Timbak. Napakalamig daw dun. Ayun, nasa Atok na pala tayo. 7:13 na ng gabi. Kakain muna kami dito. Magdi-dinner na rin. Para pagdating natin doon, higa na lang tayo. Magkakape rin tayo kasi sobrang lamig. Nanunuot. Ayan. Yung kamay ko nangungulubot. Yes. Ang tawag dito, giging wrinkles. Yun yung kamay ko, nagiging wrinkles na. Nagkaka-wrinkles na yung kamay natin. Sobrang lamig dito sa may Benguet. Lipat tayo ng makakainan. Wala kasing mga sabaw dito. Gusto namin may sabaw. Puro dried yung pagkain nila. Tingin tayo banda pa doon. May nakalagay dito, Atok Viewpoint, 50 meters up. Baka malapit na. Malapit na dito yung Atok Viewpoint. Hindi pala, iba pala yung highest point. Atok Viewpoint lang. Iba yung highest point. Ano lang daw, tilapia at bangos. May sabaw. Wala yung bulalo. Kasi check natin doon sa kabila. Ba't kaya dito wala sila ganong pagkain masabaw? Wala ring noodles. Yun ang kailangan pag malamig eh. Yung mga restaurant, puro dry yung pagkain. Dahil siguro malamig kasi tumitigas yung sabaw. So ayan, dito na lang daw kami kakain sa Our Northern Coffee House. Magkakape din tayo kasi ang lamig talaga. Ayan, nakahanap na kami may sabaw dito.
Libreng sabaw, tapos pork chop. Ang ulam natin, with rice. Tara, kain muna tayo. Ayan, tapos na tayo mag-dinner dito. So rekta na tayo, meron pa tayong 1 hour 32 kilometers pa daw. Sobrang gabi na, 8:26 PM na. Let's go. First time kong dumaan dito sa Halsema Highway ng gabi. Ganito pala dito pag gabi. Hindi naman siya gaano delikado na. Marami na rin mga establishment na nadadaanan. Marami na rin mga restaurant. Ayan o, ang ganda ng daan dito. May pailaw. Nakakatakot yung ganyan o. Nabutas sa gilid. Walang takip. Nashoot ako kanina dun sa may Cannon Road. Yung ganyan. Hindi ra. Na-overshoot ako. Nashoot ako sa ganyan Buti medyo mababaw lang. Gas yung nilalim ng motor ko. Grabe, sobrang lamig. Tumitigas na yung kamay ko. Parang hindi na ako makapigas sa silinyador ng motor. Woohoo! Grabe, lamig. Grabe lamig. Dito alas 9 pa lang, mukhang ang lalim na ng gabi. Kaya maaga na natulog mga tao dito Habang lumalalim yung gabi, lalo lumalamig. Tapos pataas pa tayo ng pataas. Yan Yan pala tayo sa half tunnel. Nadaanan na natin yung half tunnel. Malapit na tayo sa Mount Atok. Mount Timbak. Wow, andito na tayo sa old highest point, Philippine Highway System. Hindi lang mabasa, madilim. Ginabi na tayo, 9:16 PM. Andito pa lang tayo sa may old highest point. Ayan. Nanginginig tala ako mga kuys. Totoo pala yung lamig dito, legit. Parang nasa rep. 9 degree Meron tayong kasabayan dito, may kasabay sa atin. Pupunta sana sila ng Sagada kaso wala silang kasama. Nagalangan sila. Kaya sama sila sa atin sa Mount Timbak. Diyan daw muna sila. Bali 3 motor na tayo. Alis na tayo dito sa may highest point. Bali 16 minutes pa hanggang doon. Hindi pa natin kabisado yan. Pakyat. Okay. Tara, gitna na lang kayo. Woohoo! Pakalamig. Legit pala talaga, 9 degree. Pakalamig nun. Nanginginig buong kalamnan ko Doon sa bundok tayo din pupunta. Hindi pala kita, madilim. Kitang kita na dito yun mula dito sa sa highest point, yung Mount Timbak. Apart na pala ng kabayan yung Mount Timbak. Akala ko Atok. Kabayan Benguet. Buti maliwanag sa apart na to. May mga street light. Ganito pala ang daan dito pag gabi. Oo, parang lang, pang isang sakyan lang. Woohoo! Akyat na. Oy, dahan-dahan lang kayo dito meron yan Nabutan ng gabi, ganito yung dadaanan. Yung taas sa kabila, bangin yan pakataas. Di lang kita. Pero pakataas yan. Lalalala. Ingat lang, ingat. Nakakatakot dito. Ano ba itong ginagawa natin? Hindi, maganda dito pag maliwanag, madilim lang kasi. Diba? Tama ba? Okay. Sige lang, sundin natin itong mapa. Wow. Maulit na naman yung ginawa natin kanina.
Hirap ng automatic dito. Ang lalim na bangin niya, no? Grabe. Adventure to. Ayun, ang bangin naman. Dito naman tayo sa bandang left. Dapat magaling ka talagang ano dito, bumalance oh. Mountain bike. Dito na tayo sa rough road. May mga rough road pa pala. Wala nang katao-tao dito. Tulog na sila lahat. Dito ba talaga? Legit ba to? Ah, grabe. Nakatakot dito pag gabi. Nabutan pa tayo ng gabi. Buti na lang may sumama pa sa ating dalawa. Sige, tulak. Tulak na ka. Hirap palang daan dito. Rough road. Nasunugan ng brake yung ADB. Pahinga muna, pahinga. Uminit yung brake ng ADB. Ayaw nang kumagat. May brake pad ata siya. Ang bagong palit. Okay. Nakakit na tayo ulit. Woo! Matarik pa rin to. Yan no. Op. Ayan na naman tayo. Matarik pa rin. Bombayin mo ah. Yan ah, bombayin mo lang. Kaya. Ay, grabe talaga tong pinasok natin. Ginabi na tayo. Dito na pala. Kasi school doon sa pakyat. Ginabi na po ate. Sorry ah. Ayan, nandito na rin tayo sa ating tutuluyan dito sa Montimbak, sa Edna Howe Homestay. Grabe, ginabi na kami nung oras na past 10 na. Grabe lamig dito. Ayan, magkakape muna kami dito. Nag-ready na kami ni Ma'am Edna. Nakarating din sa wakas ang lamig dito. Ayan po si Ate Edna. Siya po yung may-ari ng homestay dito sa may Montimbak. Siya rin ang magtutour guide sa atin bukas. Packet doon sa summit. Naghanda tayo ng mainit na kape. Kape muna tayo. Para maaga magising bukas. Kasi gising pa tayo ng mga 5 AM para aakyat sa summit. Kasama natin sila ate, yung mga sumabay sa atin kanina. Nakilala natin sa highest point. Yeah, the old highest point. Di ba yun sa ato? Old highest point. Aakyat na tayo dito sa ating kwarto. Tutur ko kayo. Dilim. Aakyat na sa hagdan. Ito yung tutulugan natin kwarto. Saka magkasiguro kaming apat. Masya na kami dito kasi malamig. Kailangan natin mag tabi-tabi. Alright. Saan mo pagkita tayo pa kasi dahil? Sa lagang 2,000 pesos. Okay na rin to. Homestay kay Ate Edna. Dito may naka-reserve dito. Nakasama natin kanina. Dito rin. Dalawa sila. Dito. Dito may naka-reserve na din. Pamilya daw. Parating pa lang. Okay din dito may escalator. Mixing escalator.
Ayan, good morning guys. Today ay Sabado. 5:37 na ng umaga. So, today ay aakyat tayo ng Mount Pindat, ang third highest summit or peak ng Pilipinas. At pupuntahan natin ang 14th Station of the Cross. So, magkakape muna tayo kasi napakalamig dito. Napakalamig talaga dito. Tingnan nyo yung degree. 9 degrees Celsius, ganyan kalamig dito. Parang nasa loob ng ref. Oh, 8 na nga, oh. Sa labas, 8 yan o 7. Kasi dito tayo sa loob, eh. Pakalamig sa labas. Ang hangin. So, agahan natin ang akyat kasi abangan natin yung sunrise. Kape muna tayo saglit. Ayan, akyat na po kami. Tara. Sige po. Akyat ko muna kami. Ano yung gamit natin? Ay, sige, bitbitin ko muna. Labas muna. Nakit muna tayo. Grabe dito sa labas, napakalamig talaga. Yan na, sumisilip na yung araw. Woo! Foggy! Ito pala yung ano, Jack. Ano ba to? Jack Homestay. Dito yun, no? I love Mount Timbuk. Dapat dito tayo nun eh, kaso puno. Papareserve ako dapat dito. I love Mount Timbuk. Mamaya picture tayo dyan. Yung mga kasama natin nakakit mamaya. Dito sa Jack Homestay, pwede kayo mag-camp dito. Sila yung mga nagka-camp dyan. Pakalamig dito. Mas mataas to. Mas mataas to compare dun sa pinag-stayan natin. Oo nga po eh. Dito may mga nagkakampo. Pwede rin pala dito. Ito po. Ayan. Pakalamig dyan. Yan, nagmamoys oh. Grabe. Pag bumalik tayo dito, magkakam tayo. Mukhang masaya eh. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were young,
the time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. When we were younger. Napakaganda dito, Chris. Sea of Clouds. Dito makikita yung first highest summit, Mount Pulag. Ang solid dito, guys. Punong-puno na ng ulap dun, oh. Para mga cotton candy lang. Grabe. Ganito pala talaga dito, kaya dinadayo tong Mount Timbak. Buti nasaktuhan natin tong Sea of Clouds ngayon. Solid, oh. Ito yung mga kasama natin kagabi. Nakilala natin sa Old Highest Point sa Atok. Dapat sagada sila kaso wala silang kasama. Natakot sila kaya dito sila sumama sa amin sa Mount Timbak. Worth it daw. Yung mga solid talaga, oh. Wow. Kita niyan. Baka tayo na sa langit. Dito pwedeng mag-camp. Napakalamig dito pag nag-camp ka. Paggising mo sa umaga, ito na makikita mo, Sea of Clouds. Ano pa mga tanim to? Ito mga ano, no? Flowers o vegetables? Ay, radish. Korean. Ha? Korean radish. Korean, ano kasi yung Korean radish pa? Iba yung Ano kasi? ganito. Oh, yung ano yung puti na bilog, no? Dito, kung may dala tayong tent lahat. May tent kami dun, kaso wala. Hindi lang kami ano. Ganito yung tent namin dun, Pag nag-tent ka dito, kakayanin mo kaya yung lamig. Kailangan. Kahit mag-apat na. Grabe, dapat doble-doble yung ano mo dito. Ako sa akin, 3 layered. Isa. Dalawa. Tatlo. Ito, pakalamig. 8 degree. 8 degree Celsius dito. Pantalon, tatlo, basta. Wala na tayong makita. Puro fog na. Welcome to Mount Timbak. 2,717 above sea level. Meters above sea level. Ito yung pinaka third highest peak ng Pilipinas. Mount Timbak. Yung first highest peak nandun, di nakita. Mount Pulag. Dito yung, di ko alam kung pang ilan yan. Mount Mount Tabu yan? Ba yan? Basta yun yan. Oh, kawai. Hi. Ayan yung utol natin, lagi natin kasama sa mga vlogs natin. Yung mga tropa natin na pasama. Sea level. Hindi ko alam kung paano sinukat to. Basta yun na yung maniwala lang kayo. Maniwala na lang tayo dito. Pupunta naman natin ang 14 Station of the Cross. Wala na tayo nakikita. Puro hamog na. Ayan pong ating tour guide, si Ma'am Edna. Kanina pa po naghihintay. Sinulit lang po namin kasi minsan lang to. Walang ganito sa Quezon City. Ay, ano pa to? Repolyo? Opo. Oh, sarap. Repolsyo. Ganda. Wala na, oh. Wala na tayong makita. Dito banda ginawa na rin nila mga taniman ng vegetable at flowers. Ay, grabe dito na nyo. Nagyayelo yung mga halaman, yung mga damo. Ayun. Clouds. Oh, dito daw mas maganda, may clouds din. Woo!
Ang ganda guys. Grabe oh. Parang may nagpapausok sa baba pa. Paano pa? Pupunta doon yung ulap. May sunog doon. Grabe guys dito oh. Napaka-epic. Lakas ng aircon nila dito. Pakalamig. Lakas ng freon. Madulas. Ay! Ay! Kakasabi ko lang madulas. Nadulas nga tayo. Kakasabi ko lang eh. Kakasabi ko lang madulas. Nadulas nga. Yun lang, basa. Brady, gaman, nadulas na. Sabi ko lang madulas, nadulas nga ako. Madulas ha? Ingat kayo, madulas. Diyan ako nadulas. Ang dumi na oh. Linisan ko lang. Ito, ang ganda oh. Ano tawag dito sa ano? Halaman na to. Wala si ate, tatanungin ko sa ano eh. Gabis cactus pala tawag doon yung kanina. Ang cute eh no? Akit tayo ulit. Huwag na sana madulas. Nadulas ako, natapong ko yung GoPro ko. Mga dinadaanan natin dito, mga vegetables, terraces. Opo. Woo! Nakikita natin mga bayan-bayan doon sa baba. Yung mga, Ano pong bayan yun? yung banda. Dito, part ng Mount Timbak yun, ay ng Katubo yun. Katubo. Oh, yung bahay dito. Pero doon sa malayo, that is part of Kapangan, isang municipality ng Kapangan. Tapos Kibungan. Yan, Kibungan dito banda. Banda doon is Bugyas, yung nandun sa kabila. Sa Bugyas. Oh, Bugyas tapos, daw sa kabila. Yun ang nandun yung munisipyo doon. Ay, ito yung ano no, yung Old Hayes. Yun, yung green na yun. Ayun, Old Hayes. Wala, kitang-kita ka dito. Umikot lang tayo pag ganun kagabi. Dito lang. Okay, ganda no? Kung anong nakikita mo dito, makikita mo rin doon sa kabila. Pero mahafagi kasi dyan. Oo nga po eh. Yan oh. Dito tayo galing kagabi doon oh. Sa Old Hayes highway system. Andito na tayo sa 14th station of the cross. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah.
Ingat lang. Tingin sa bangin yan. Tingin sa dinadaanan, bangin. Hi guys! Welcome to Mount Atok na to. Mount Timbak. Ay, tipak pala guys. Mount Timbak. Ang ganda. Alright. Ito yung sikat na pinupuntahan dito, itong cross din na to. Sa Mount Timbak. Ang ganda, ano? Ang taas, oh. Ang lamig din dito. Ops, matarik. Matarik, guys. Nadulas ako kanina, nasampulan na ako. Makikita niyo yan sa vlog. Kaya kung paano ako nadulas. Natapon ko yung GoPro eh. Tumalsik eh. Takbo na tayo, lalayo ng mga kasama natin. Hello po. Morning po. Ano to? Potted plant for sale. Ano tawag dito? Cabbage cactus? Ang daming ganyan dito, no? Dito dapat tayo eh, kaso sa Jack Homestay. Kaso puno. Kaya napunta tayo ni kay Ma'am Edna. Ni-recommend tayo. Tawag dyan na lang. Pababa na po tayo. Baba ka muna. Paalam, Mount Timbak. Buti clear na, oh. Maraw na rin. Kanina mahamog-hamog. Wala na, nag-clear na. Doon po tayo galing, napakataas. Kailangan pa na mag-register dito. Kung pupunta pa kayo dito sa Mount Timbak, kailangan natin mag-register. Ito po, 800 po. Ayan. Kung pupunta kayo dito, may 100 na fee sa tour guide. At per head. At 100 sa entrance fee. Entrance sa tour guide. Entrance sa tour guide, 100 per head. Kailangan may cash kayo kasi wala silang Gcash dito. Ingat po. Angas yung sakayin nyo. Namoy na nga po namin yung ano eh. Hanggang dun lang. Transient lang po. Okay. Ingat po. Habol na rin dito. Kagabi, puro paawan tayo. Ngayon, puro na ang palusong. Sunugan preno. Doon tayo galing, oh. Mount Timbak, napakataas.